Nawawala ang 5 kabataan matapos maligo sa isang ilog sa San Jose del Monte, Bulacan sa kasagsagan ng masamang panahon. Puspusan ang paghahanap sa kanila ng mga otoridad. Balita hatid ni Gabriel Gonzalez. Ayaw magpasawaya, malakas ng baha. Sa kasagsagan ng malakas na agos ng tubig sa Marilao River sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Lunes, naabutan ng mga tauhan ng barangay Gaya-Gaya ang mga kabataang yan na nasa Pampang. Sinaway sila dahil malakas na ang agos ng ilog na nakataas na sa yellow alert. Kahit anong saway sa inyo, hindi ka nakikinig, sige. Pero makalipas ang ilang sandali, muling bumalik ang ilang kabataan, walang takot na tumalon sa ilog kahit malakas ang agos. Napakaigpit po namin, kaya lang sadya pong matitigas din yung ulo no? Nung mga bata. Nagpapaligsahan sila kung paano makakatawid. Na talagang para sa kanila isang laro lang yun. Yung pong nakita niyo sa video na 5 mga bata, ay lahat po yun nakatawid eh. Hindi nakuna ng video pero ayon sa barangay, may 5 pa raw kabataang tumalon sa ilog. Inano daw sila at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Kabilang sa kanila ang 13 anyos na taga-barangay Gaya-Gaya na si Ron Jean Alciso, na niyaya lang daw ng kaklase na maligo sa ilog. 3 naman sa 4 pang nawawala ang kinilala na ng barangay. So sa ngayon po ay missing pa siya. Although maghapon po kahapon ang search and rescue. Nakarating po hanggang kabilang bayan ng Bulacan, which is Marilao, pero wala pa ho kaming nakita so far. Ang mga magulang ni Ron Jean, labis-labis na ang pag-aalala. Bawat oras na ako lang mag-isa, iisip ko, di ba, bakit nangyari yun? Tsaka, Sa ripra po na ito sa baba ng bakal na tulay dito po sa barangay Gaya-Gaya, pinaniniwala ang tumalon yung isa sa mga biktima. Ayon po sa barangay, ito pong ilog na ito talagang pinaliliguan ng mga residente tuwing normal na araw. Pero kapag bumuhos na po ang malakas na ulan, lubha na po itong mapanganib dahil lumalakas ang ragasan ng tubig at lumalalim po ang ilog. Nananawagan ng barangay at mga kaanak ng mga bata na ipagbigay alam sa kanila kung namataan sila sa Marilao River. Nagpapatuloy naman ang rescue operation sa bahagi ng ilog na sakop na ng Marilao kung saan pinaniniwala ang inanod ang mga biktima. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Isang pinakabagong bilang ng mga nasawi sa pinagsamang epekto ng nagdaang bagyong Luis at Maymay pati na hanging habagat. Subject for validation ang bilang ng mga nasawi batay sa pinakahuling ulat ng NDRRMC ngayong umaga. 10 naman ang kumpirmadong sugatan habang 4 ang for validation. For validation din ang isang naiulat na nawawala. Abot naman sa 800,000 ang apektadong pamilya ng masamang panahon. Tinatayang nasa mahigit 2 bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura, habang mahigit 100 milyong piso ang pinsala sa agrikultura. Lumakas bilang tropical storm ang binabantayang bagong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May international name po itong Nangka. Namataan yan ng Pag-asa mahigit 2,000 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Sabi ng Pag-asa, hindi papasok sa PAR ang bagong bagyo. Pero bahagyang nahahatak na nito ang hanging habagat. Sa ngayon, patuloy na magpapaulan ang habagat sa Luzon kasama ang Metro Manila. Higit namang makakaasa sa maayos at maaraw na panahon ang Visayas at Mindanao, pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang malaking bahagi ng Luzon sa mga susunod na oras. May tsansa ng heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang panig ng Visayas at Mindanao. Abiso po sa mga taga-Visayas at Mindanao, muling isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi naka-red alert ang Visayas Grid. Ang ibig sabihin ng red alert, sagad na o walang reserbang kuryente. Mula alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi nito naka-yellow alert. Naka-yellow alert din mamayang alauna ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang Mindanao Grid. Itinataas ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente na posibleng magkulang
sakaling magka-emergency. Nagka-landslide sa ilang lugar sa Cagayan Valley at Central Luzon kasunod ng maulang panahon. Pansamantalang isinara ang bahagi ng Nueva Vizcaya Pangasinan Road dahil sa gumuhong lupa at mga bato. Partikular na sarado ang bahagi ng sitio Palitakan sa Barangay Barakbak, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Nag-clearing operations naman agad sa lugar. Inaabisuhan ang mga motorista na dumaan muna sa Maharlika Highway. Nagkaroon din po ng pagguho ng lupa sa Sadsadan, Cuba Provincial Road sa Bauco Mountain Province. Mabilis namang natapos ang clearing operation sa lugar. Binaha naman ang ilang lugar sa lalawigan ng Iloilo dahil sa mga pag-ulan. Sa Pavia, Iloilo, umapaw ang tubig sa kalsada sa Barangay Tigom na galing sa palayan at irigasyon. Ang ilang bahay, pinasok din ng tubig. Sinagip naman ng mga otoridad ang mga residenteng nakatira malapit sa Panda Creek na apektado ng abot bewang na baha. Tumaas din ang tubig sa kalsada sa Barangay Aganan, patungong Balabag. Ayon sa Pavia Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 7 barangay ang binaha. Halos 60 pamilya o mahigit 200 residente ang inilikas. Nakabalik na sila ngayon sa kanilang mga bahay. Bukod sa Pavia, may mga naitalaring pagbaha sa 10 barangay sa Oton, Iloilo. Gayon din sa Mandurriao sa Iloilo City at sa Barangay Santo Domingo sa Arevalo kung saan 50 bahay ang apektado. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagdadala ng pag-ulan at malakas na hangin sa rehiyon, lalo na tuwing hapon at gabi. Bahagyang tumaas ang presyo ng karne at gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila kasunod ng naranasang masamang panahon. Magkano na nga ba? Sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 255 hanggang 370 pesos kada kilo ang pigi ng baboy. Habang 270 hanggang 350 pesos naman ang liempo. Nasa 390 hanggang 550 pesos ang kada kilo ng karneng baka. Ang frozen kasim mabibili ng 200 hanggang 280 pesos per kilo. Nasa 270 hanggang 350 pesos ang kada kilo ng frozen liempo. Ang manok nasa 160 hanggang 240 pesos per kilo. Nasa 5 pesos and 50 centavos hanggang 13 pesos naman ang kada piraso ng itlog. Depende po yan sa size. 5 hanggang 30 pesos ang itinaas ng presyo ng mga karne kumpara noong August 4. Lipat naman po tayo sa mga gulay. Ang dating 60 hanggang 250 pesos per kilo na lettuce noong nakaraang linggo ay pumalo na ngayon sa 160 hanggang 340 pesos ang kilo. Nasa 5 hanggang 60 pesos naman ang taas presyo sa iba pang highland vegetables gaya po ng repolyo, pechay bagyo, celery, sayote, cauliflower at patatas.